December 20, 1987, isang gabi bago magpasko, libo-libong Pilipino ang pauwi sana sa kanilang mga pamilya. May mga batang uuwi para sa bakasyon at may mga magulang na may dalang mga regalo. Ngunit sa gitna ng dagat, isang trahedya ang magaganap na tinuturing na pinakamalalang sea disaster sa kasaysayan ng mundo. Ito ang kwento ng MV Doña Paz. Kung interesado ka sa mga ganitong kwento, mga trahedyang bahagi ng ating kasaysayan at mga tanong na hindi basta-basta nasasagot, mag-subscribe ka na. Ang MV Doña Paz ay isang passenger ferry na pagmamay-ari ng Sulpicio Lines. Biyahe nito ang Tacloban papuntang Maynila. December, peak season, maraming pasahero, marami ring ayon sa mga ulat ang walang official na tickets. Ang barko ay may kapasidad na humigit kumulang na 1,500 na katao. Ngunit sa gabing iyon, tinatayang mahigit 4,000 ang pasahero na nakasakay. Siksikan, pagod, ngunit umaasang makakauwi silang lahat. Bandang 10:30 ng gabi habang binabaybay ang Tablas Strait, biglang bumangga ang MV Doña Paz sa oil tanker na MT Vector. Ang MT Vector ay may kargang libo-libong bariles ng gasolina. Sa loob ng ilang segundo, sumabog ang apoy. Nagliyab ang dagat. Kumalat ang apoy sa ibabaw mismo ng tubig. Ayon sa ilang nakaligtas, hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Nasusunog ang dagat. Batay naman sa investigasyon, ilang bagay ang lumutang. Una, overloading. Mas marami ang sakay kaysa sa pinapayagan. Ikalawa, kakulangan sa safety equipment. Ayon sa ulat, kulang o hindi sapat ang mga life vests. Wala ring malinaw na emergency briefing. Ikatlo naman, human error. Di umano, walang lisensyadong kapitan ang MT Vector. May mga ulat na walang maayos na lookout sa parehong barko. At ikaapat, mabagal ang rescue team. Ilang oras ang lumipas bago dumating ang tulong. Sa loob lamang ng 2 oras, tuluyang lumubog ang MV Doña Paz. Ang tanong na nakakarami, may mga nakaligtas ba? Oo, ngunit napakakaunti. Ayon sa opisyal na tala, 26 lamang ang kumpirmadong survivors. Karamihan sa kanila nakalutang sa debris. May matinding paso, halos wala ng lakas. Ang ilan ay nagsabing nakaligtas kami hindi dahil may tumulong, kung hindi dahil sinwerte kami. Paano naman ang mga pamilyang naulila? Libo-libong pamilya ang naiwan. Marami ang hindi man lang nakita ang mga bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Walang kabaong, walang maayos na libing, walang totoong closure. Ang Sulpicio Lines ay nagbigay di umano ng financial assistance, ngunit ayon sa ilang pamilya, hindi ito naging sapat at hindi kailanman magiging sapat. Walang nakulong, walang malinaw na hustisyang naramdaman, walang nanagot. Naglabas ng pahayag ang kumpanya, nagbigay ng settlement sa mga ilang pamilya. At sa mga susunod na taon, ang Sulpicio Lines ay nag-rebrand bilang Super Ferry. Para sa iba, ito ay modernisasyon. Para sa iba, ito ay paraan upang makalimot ng publiko ang nangyari. Ilan-ilan rin ang mga haka-haka at mga tanong na lumulutang. Hanggang ngayon, may mga tanong pa rin. Totoo bang mas marami pa ang mga sakay kaysa sa naitala? May tinakpan bang impormasyon? At sino ba talaga ang dapat managot? Ang Doña Paz ay naging simbolo ng kapabayaan at ng katahimikan matapos ang isang trahedya. Ang trahedya ng Doña Paz ay paalala na ang kaligtasan ay hindi dapat isinasantabi. Ang buhay ay hindi dapat isugal sa kita. At ang alaala ng mga yumao ay hindi dapat kalimutan. Hindi lahat ng trahedya ay may multo. Bagkus, ang iba ay may responsibilidad sa kapwa nating tao. Kung nagustuhan mo itong video na to, like, share, and subscribe. At tandaan, mag-iingat kayong lahat during the holiday seasons. Happy holidays! Hanggang sa susunod na video.